Kamusta po mga kabayan? Sana po nasa maayos po kayong kalagayan. Ang inyong lingkod po si Kamanong ay samahan niyo po at tayo may magsama-sama magkomentuhan dito po sa Tambayan mga kabayan. At magumpisa na po tayo. Komentuhan po natin ang talumpati, ang pagsasalita po ng ating senador na si Senator Marcoleta sa EDSA at siya po ay nagpasalamat sa mga Pilipino, sa mga sumusuporta po para sa tama. At syempre po, yung grabing pamumulitika po sa kanya. Umpisahan na po natin pakinggan at panoorin po ang ating Senador Marcoleta sa kanya pong talumpati. Pangalawang araw na po ito, ngunit hindi ko nakikita sa mukha ninyo ang kapaguran. Hindi ko po alam kung paano ako magpapasalamat sa inyo. Kung magagawa ko lang, napuntahan ko kayong isa-isa para yakapin ko kayo. Gagawin ko po. Naisip ko nga, magdadala na lang ako ng hopya. Pero nung makita ko po na napakarami ninyo, kahit 30 pabrika ng hopya, hindi magkakasa sa inyo. Bakit nilulunod ang pag-iimbestiga sa flood control scam? Bakit si Marcoleta ang ikukulong, kayo ang mandarambong? Meron po akong babasahin sa inyo. Alam nyo na po ito, pero kailangan pong alam ko uli sa inyo para maitatak po sa ating puso. Ang babasahin ko po sa inyo ay yung pambungad o yung preambulo ng ating saligang batas. Ito po ang kauna-unahan, ito ang pambungad, ito yung panimula. Kung tawagin natin sa English ay preamble. Ito po ang sama-samang isinulat ng bawat isang Pilipino noong ang ating saligang batas ay ating pinagtibay. Babasahin ko po. Kami, ang nakapangyayaring sambayanang Pilipino na humihingi ng tulong sa makapangyarihang Diyos upang bumuo ng isang makatarungan at makataong lipunan at magtatag ng isang pamahalaan nakakatawan sa aming mga mithiin at mga lunggatiin. Magtataguyod ng kabutihan sa bawat isa, mangangalaga at magpapaunlad ng aming kamanahan at titiyak para sa aming sarili at sa angkanang susunod ng mga biyaya ng kalayaan at demokrasya sa ilalim ng pananaig ng batas at ng pamahalaang puspos ng katotohanan, katarungan, kalayaan, pag-ibig, pagkakapantay-pantay at kapayapaan ay naglalagda at naghahayag ng konstitusyong ito. Mga kababayan, ito po ang batayan kung bakit nandito tayo ngayon. Nais nating ipaalala sa pamahalaan ang ating mga layunin
ang ating mga adhikain, ang ating mga pangarap para sa ating sarili at sa susunod na saling lahi, at ang ating pangarap sa ating pinakamamahal na bansa. Ito po ang aking paninindigan at alam ko ito ang ating pinagkaisang paninindigan ngayong gabi. Nakahanda po akong magpakulong. Kung kinakailangang maaresto po ako, wala pong problema. Kung ito po ang kabayarang hinihingi para ipagtanggol ko ang katarungan at ang pambansang kagalingan at ang interes ng mamamayang Pilipino, mga nabanggit na yung mga pangalan nila. Ang isa ay si Martin Romualdez, ang pinagdalhan ng mali-malitang pera. Ako po ang ibinibintang nila sa akin ay salaping pantulong para sa kampanya para ako'y manalong isang senador. Mga kaibigan po na pribado at sarili nilang pera ang kanilang itinulong sa akin, baka sakaling manalo nga po ako at nanalo nga po. Hindi ko na po ipaliliwanag ang technicality kung paano nila inimbento ang isang gawa-gawang asunto laban sa akin. Tingnan po ninyo kung sino pa yung nagtatanggol at tumutulong para sa ganon, matukoy natin kung sino ang may kagagawan ng pinakamalawak, pinakagarapal na pandarambong sa kabambayan. Siya pa ang inaasunto at siya pa ang pinagbabalakang arestuhin. Hindi ba katungkulan ng ombudsman ang sila ang humanap, umusig at parusahan ang lahat ng may kagagawan nito? Bakit ang ombudsman ang nagagalit sa akin? Hindi ba dapat tulungan pa nila ako? Sapagkat iisa ang layunin namin. Ginawa po nilang politika ang lahat ng ito. Ang mga asunto po na sinampa laban sa akin ay nagsasaysay ng kwarta. Pero hindi nagbabanggit ng korupsyon. Nagsasaysay ng halaga, ngunit hindi binabanggit ng ill-gotten wealth. Ipinipilit na iugnay ang public office, ngunit walang binabanggit na abuse of public office. Naglulubid ng mga chismis, ngunit walang ebidensya. Naglulubid ng naratibong pampolitika, ngunit walang binabanggit na elemento o sangkap sa mga krimen na kanilang gawa-gawa. Yun po ang nakapagbibigay po Yung ng viral live malaking home kalapastanganan Pagmamamayang Pilipino. sa ilalim po ng mga batas na umiiral sa ating bansa. Mall and discover Di ba authentic sinabi products natin, just for bawal ang bentalo. hindi. Ayun. Don't bend the law. Pagmamamayang Pilipino. Hindi lang po kami at paano hindi naman lang kasi? tayo ang bumoto. Isa naman kasama ko doon sa bulwagan sa Senado, bigla na lang nagsalita.
sometimes you have to bend the law to be able to please the people. Sumagot naman yung kausap. Sumagot yung kausap. Tinanong kasi siya kung tama yung sinasabi. Ang sabi niya, yes sir. Mga kababayan, uulitin ko po ang aking pagsaludo sa inyo, ang aking paggalang, ang aking pagpapasalamat sa ipinakita ninyong pagsuporta at pagmamahal sa akin at sa mga bagay na ipinaglalaban nating lahat. Ang katarungan, ang katotohanan, ang pananagutan at ang katarungan. Huwag po tayong mag-iwahiwalay. Ang sabi nga natin, we are one. We are one. We are one. Maraming salamat po sa inyong lahat. Yan po mga kababayan, ang ating butihing Senator Marcoleta. At magpapatuloy pa po yan, tuloy-tuloy pa po ang gagawing protesta para po labanan ito pong gobyerno na sindikato, mga kababayan. At tama po lahat ang talumpati at pahayag ni Senator Marcoleta. Grabe, pamumulitika. Kung sino pa yung gustong lumabas ang katotohanan, katulad po ni Senator Marcoleta, na talagang gusto niyan lumabas kung sino talaga ang masangkot sa ginawa pong korupsyon, sindikatong korupsyon sa ating bansa, ay siya pa pong inuusig. Kaya nga po sabi niya kay Boying sa ombudsman, dapat nga magsuportahan tayo dahil iisa layunin natin. Iisa layunin natin. Diba? Sugpuin, panagutin ang mga magnanakaw sa ating bansa. Pero baliktad na po, iba na po ombudsman ngayon. Iba na po yata ang layunin di umano ng ombudsman. Ang mga magnanakaw sa ating bansa na nagnanakaw ng bilyon-bilyon, trilyon pag sinuma mo, ay kailangan ay protektado ka ng ombudsman. Hindi kaya? At syempre po, uulitin po natin, hanggang ngayon, wala pong pakialam ang mga men in uniforms, generals natin, sa maanumalyang issue, isang damukal na korupsyon sa ating bansa. Wala po silang pakialam dyan. Kaya nakakalungkot. Kaya dito po mga kababayan, ay lahat po ng sinabi ni Senator Marcoleta ay puro po 100% tama. Wala pong ginawang tama ang nanunungkulan ngayon sa ating bansa, lalong-lalo po sa pagprotekta ng pera ng taong bayan. Hindi po ba? Sila po ay naging gahaman, sakim, lalong-lalo sa pera at kapangyarihan. Mabuhay po kayo, Senator Marcoleta. At nakakalungkot lang po ang sinabi rin po ni Senator Marcoleta na handa po siyang magpakulong kung ito po ang magiging kapalit ng kanyang puspusang pakikipaglaban sa korupsyon. Nakakalungkot. Handa siyang magpakulong. Samantalang yung magpapakulong sa kanya, siya mismo ang nagbanggit at napakaraming binanggit at pinangalanan na sangkot sa korupsyon, lalong-lalo na si Martin Romualdez na tinatawag na tambaluslos. Pero hanggang ngayon, mga kababayan, malabo pa sa sabaw ng pusit na maipakulong niya. At nauna pa, ito pong si Senator Marcoleta, na donation lang ang pinipilit nila na ipolitika sa kanya at ikasong plunder. Samantalang yung niluluto at sunog na mga kaso nila Escudero, Villanueva at marami pang iba
nakalimutan na dahil nasunog na. Unbelievable. Maraming salamat po, Senator Marcoleta. Ingat-ingat po kayo. At ang taong bayan po, hindi lang po ang INC. Ang taong bayan po, majority po ng taong bayan ay gising na po sa katotohanan. Ang tulog lang po sa ating bansa, ang tulog na tulog at mahimbing na mahimbing, ang pagkakatulog ay ang ating mga general na tinatawag na tagapagtanggol ng ating bansa at ng mga Pilipino. Maraming salamat po mga kabayan sa nagusto po ng ating Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok, at ganoon din po sa ating mga subscribers at sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe at patuloy nagsusubscribe. Shoutout po sa inyo lahat. Mabuhay po kayo. At shoutout din po sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya. Excuse me po. Shoutout po kay Eric Hershio from Canada, Baby Roman at Ate Isa from Cagayan Valley, kay Jem Aris from United Arab Emirates, Annie Jo, kay Mary Natividad Blinden from Netherlands, Tatay Nick from Toronto, Canada, Gay at Chena, Jesus Valdepena, Rolando Guerrero, Mila Yi, Felipe Shapno from Texas, USA, Ma'am LB at Shermani from North Miami, Florida, USA, Mika Ligaspi, Frank Zamora from California, USA, Romulo Di Binagracia from Bacolod City, Kingston from Hong Kong, Jake Yahut from California, USA, Gina Ray from Berlin, Germany, Julieta Silona from Sydney, Australia. Shoutout po sa inyo lahat. Ingat-ingat po kayo sa inyo pong mga paggawa at God bless po sa inyo lahat. Taste lang po tayo mga kababayan, at hindi naman po ang maghahari sa atin ay puro kasamaan. Kabutihan po ang mananaig sa awa tulong po ng ating Panginoon. Taste lang po tayo. Bye-bye!